Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Despicable Me 2. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang lugar sa Arctic, isang napakalaking base ng operasyon ang nakatanggap ng di inaasahang bisita. Isang higanteng magnet na sa hindi kapanipaniwalang paraan ay nagnakaw ng buong pasilidad, mga sasakyan, at maging ang mga empleyado nito. Samantala, makikita natin ang paborito nating kontrabida, na hindi na masamang tao tulad sa unang pelikula. Ngayon, nasa birthday party siya ng kanyang munting anak na si Agnes, at kasama ang mga minions, naghanda sila ng engranding palabas mula sa kaharian ng prinsesa. Ngunit naging komplikado ang mga bagay nang makatanggap sila ng tawag na nagsasabing ang taong dapat magbihis bilang prinsesa ay hindi makakarating. Walang ibang pagpipilian si Gru kundi siya mismo ang gumanap sa pinakamahalagang papel sa party. Dahil dito, sinubukan siyang ipakilala ng kanyang kapitbahay sa isa sa kanyang mga kaibigang single, ngunit hindi siya interesado. Maya-maya, nakatanggap siya ng bisita, si Agent Lucy Wilde, na humiling na sumama siya sa kanya sa isang lugar. Tumanggi si Gru at sinubukang atakihin si Lucy, ngunit mabilis siyang napigilan nito gamit ang kanyang espesyal na kakayahan at nawalan siya ng malay. Ikinulong siya ni Lucy sa trunk ng kanyang sasakyan, at nakita ito ng dalawang minions kaya sinundan nila siya upang iligtas ang kanilang amo. Nagmaneho si Lucy patungo sa isang lihim na opisina sa ilalim ng dagat. Pagdating doon, pinalaya niya si Gru at ang dalawang minions, at ipinakilala niya ang kanyang boss na si Silas, ang direktor ng Anti-Villain League. Ipinakita nila kay Gru ang nangyari sa Arctic Lab, na sila ay gumagawa ng isang serum na tinatawag na PX, na may kakayahang gawing masama ang sinumang ma-injectionan nito. Dahil dito, naging isang malaking banta ang serum. Hiniling nila kay Gru na tumulong bilang dating kontrabida upang matukoy kung sino ang may kagagawan nito, ngunit wala siyang interes na makialam. Sa huling sandali, sinabi ni Lucy na sinusubaybayan niya ang kanyang mga ginawa noon at humanga siya rito. Iniwan niya kay Gru ang kanyang card sakaling magbago ang isip nito at binigyan siya ng bangka upang makabalik sa Pampang. Pag-uwi, tinanong siya ng isa sa kanyang mga anak kung itutuloy niya ang pakikipag-date sa kaibigan ng kapitbahay nila. Dahil dito, naalala ni Gru ang kanyang kabataan, kung saan sinubukan niyang ayain ang isang babae ngunit siya ay pinahiya, dahilan upang magkaroon siya ng trauma. Bago matulog, nadiskubre niyang ang kanyang panganay na anak na si Margot ay may kachat na isang lalaki, kaya ininteroga niya ito dahil ayaw niyang makipag-usap ito sa isang binata. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang lihim na laboratorio kung saan gumagawa ng jelly ang mga minions, na siyang bagong negosyo ni Gru. Ang problema, hindi masarap ang jelly kaya nagkaroon ng kaguluhan. Lalo pang naging magulo ang sitwasyon ng aminin ni Dr. Nefario na hindi na siya masaya sa paggawa ng jelly at gusto niyang bumalik sa pagiging masama. Dahil dito, tinanggap ni Gru ang kanyang pagbibitiw at formal siyang pinaalis sa laboratorio. Samantala, isang minion ang nakarinig ng doorbell at nang buksan niya ang pinto, isang kakaibang nilalang ang dumukot sa kanya. Kinabukasan, gumawa ng dating profile ang tatlong anak ni Gru gamit ang kanyang pinakamahusay na mga litrato, ngunit hindi ito nagustuhan ni Gru kaya kinuha niya ang laptop. Sinabi niyang siya ay na-hire ng isang ahensya upang magsagawa ng isang undercover mission bilang isang especially iya, bagay na ikinatuwa ng kanyang mga anak at ng ilang minions na agad nagbihis upang sumama sa kanya sa mall. Pumunta sila sa isang coffee shop kung saan nagtatrabaho si Agent Lucy, nagpapanggap bilang isang ordinaryong empleyado. Simula ngayon, magiging partner siya ni Gru sa misyon. Ikinagulat ni Lucy ang presensya ng mga minions, at isa sa kanila ang agad na na-in-love sa kanya, na agad ding inisip ang isang buong buhay na kasama siya. Sinimulan ni Gru at Lucy ang kanilang undercover mission upang hanapin ang magnanakaw ng laboratorio, ngunit naputol ito nang makilala nila si Eduardo Perez, isang makabayang Mexican na may-ari ng isang restaurant sa mall. Umorder siya ng 200 cupcakes para sa nalalapit niyang party, at habang nakikipag-usap sa kanya, napansin ni Gru ang malaking pagkakahawig niya kay El Macho, isang kilalang kontrabida noon na di umano'y namatay matapos tumalon sa isang bulkan. Dahil dito, pinaghinalaan ni Gru na siya ang hinahanap nilang kriminal. Pag-uwi, sinigurado ni Gru na natapos na ng kanyang mga anak ang kanilang mga takdang aralin. Isa sa kanila ang nag-recite ng isang tula para sa araw ng mga ina,
dahilan upang magkaroon sila ng emosyonal na sandali dahil wala silang ina. Samantala, nagpasarap ang mga minions sa kanilang libreng oras, kumakanta, naliligo, at kumakain ng maraming ice cream. Pagpasok ni Gru sa laboratorio, inutusan niya ang dalawang minions na samahan siya, ngunit sa parehong oras, dalawang iba pang minions ang misteryosong dinukot. Sa gabi, si Gru at Lucy ay nagtungo sa mall upang lihim na saliksikin ang restoran ni Eduardo. Naging matagumpay silang makapasok, ngunit wala silang nahanap maliban sa isang recipe ng salsa. Habang naroon sila, inatake sila ng alaga ni Eduardo, isang mabangis na manok, kaya kinailangan nilang isilid ito sa isang kapsula. Biglang dumating si Eduardo at napansin ang natrap na manok, kaya kumuha siya ng kutsilyo upang imbestigahan. Mabuti na lamang at nakatakas sina Gru at Lucy bago pa sila mahuli, salamat sa tulong ng minions. Kinabukasan, isang ice cream truck ang dumaan sa bahay ni Gru, kaya't nagtakbuhan ng maraming minions palabas dahil mahilig sila sa ice cream. Ngunit isa pala itong patibong at sila ay dinukot. Samantala, sa mall, ipinagpatuloy ni Gru at Lucy ang kanilang undercover mission nang biglang lumitaw ang tatlong anak ni Gru. Agad na lumapit si Lucy upang ipakilala ang sarili, at natuwa si Agnes dahil sa tingin niya, bagay si Lucy bilang isang ina. Sa kaba ni Gru, agad niyang binigyan ng pera ang mga bata upang mapaalis sila. Dahil sa eksenang iyon, napansin ni Lucy kung gaano kabuting ama si Gru. Pagkatapos ng ilang sandali, si Margot ay agad na umibig sa isang lalaking naglalakad sa kabilang bahagi ng fountain. Ang pangalan niya ay Antonio. Ipinakilala niya ang sarili at inanyayahan siyang kumain ng cookies. Samantala, si Gru ay pumasok sa tindahan ng isang inchik na siyang bagong pinaghihinalaan niya, habang si Lucy ay nasa isang coffee shop at nagbibigay ng mga instruksyon sa kanya sa pamamagitan ng isang earpiece. Di nagtagal, may napansin silang kainahinala. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang dalawa pang batang babae upang ipaalam kay Gru ang tungkol sa romantikong date ni Margot. Nang walang pag-aalinlangan, nagpa siya ang paborito nating kontrabida na sundan siya dahil sa selos. Sinundan niya sila papunta sa isang Mexican restaurant ni Fernando, na nagkataon palang ama ni Antonio. Nang makita ng bantay na manok ang ating bida, nagsimula itong umasta ng kakaiba. Si Fernando naman ay nagdesisyong magdaos ng isang party sa katapusan ng linggo upang ipagdiwang ang pagmamahalan ng kanilang mga anak. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong ang dalawang especially iya kasama ang pinuno ng Anti-Villain League, kung saan mariing iginiit ni Gru na si Fernando ay si El Macho at dapat ikulong. Ngunit walang naniwala sa kanya, dahil inisip nilang gusto lang niyang ilayo si Margot kay Antonio. Samantala, nagising ang mga minions sa isang liblib na isla. Tila sila ay kinidnap, ngunit ang totoo, nag-e-enjoy sila nang hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila. Napansin ni Gru na nawawala ang ilan sa kanyang mga minions, ngunit inakala niyang nagkataon lang na sabay-sabay silang nagbakasyon. Wala siyang oras upang alamin ito dahil dumating ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay upang ayain siyang mag-date. Sa hindi malamang dahilan, nagsuot si Gru ng wig sa hapunan, ngunit nang matuklasan ito ng babae, agad niya itong pinintasan dahil sa pagkamuhi niya sa kasinungalingan at sa mga kalbo. Buti na lang dumating si Lucy at tinulungan siya sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa babae gamit ang isang pampatulog. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas personal at nagkaroon ng espesyal na koneksyon. Bago umalis, binigyan ni Lucy si Gru ng halik sa pisngi bilang pamamaalam. Kinabukasan, nagising si Gru sa magandang pakiramdam. Naghanda siya ng masarap na almusal at tumulong sa ilang mga sisiw na tumawid sa kalsada. Ngunit nagbago ang lahat nang matanggap nila ang balita na natunton na ng Anti-Villain League ang inchik na tindahan kung saan natagpuan ang mga ebidensya ng kaso, na nangangahulugang tapos na ang misyon. Dahil dito, bumalik si Gru sa kanyang negosyo sa paggawa ng jam, habang si Lucy naman ay naitalaga sa Australia para sa bagong misyon. Bago siya umalis, iniabot ni Lucy kay Gru ang kanyang lipstick bilang pamamaalam. Bigla nitong binago ang kanyang mood, at nagbalik ang kanyang pagkakontrabida dahil sa lungkot. Nang tanungin ni Agnes, inamin niyang mahal niya si Lucy, ngunit huli na ang lahat. Sinubukan niyang tawagan si Lucy ngunit sa huli, hindi niya nagawa at sinunog na lang ang kanyang telepono. Samantala, patuloy na nag-e-enjoy ang mga minions sa kanilang isla hanggang sa dalawa sa kanila ang nadala sa isang laboratorio,
kung saan sila ay tinurukan ng isang misteryosong likido at naging mga mabangis na nilalang. Wala nang pagpipilian si Gru kundi puntahan ang party ni Fernando, kung saan sinubukan niyang ilayo si Margot kay Antonio, ngunit nabigo siya. Habang malungkot siyang nakaupo, kinausap siya ni Fernando at sinabing magkapareho sila bilang mga survivors. Naging kainahinala ito kay Gru, hanggang sa natuklasan niyang may lihim na lunggas si Fernando. Habang si Lucy naman ay papunta na sa Australia, bigla niyang napagtanto na mahal niya rin si Gru. Dahil dito, nagdesisyon siyang buksan ang emergency exit ng eroplano upang bumalik sa kanya. Samantala, nang pasukin ni Gru ang lihim na lungga, natuklasan niyang si Fernando nga si El Macho. Ang mas nakakagulat pa ay ang kanyang dating scientist na si Dr. Nefario ay nagtatrabaho na para sa kontrabida, at tinutulungan siyang gawing mababangas na nilalang ang mga minions. Sinabi ni El Macho na humanga siya noon kay Gru bilang isang kontrabida at nais niyang makipagtulungan sa kanya upang maging pinakamalakas na kontrabida sa mundo. Nagkunwari si Gru na interesado, ngunit sinubukan niyang tumakas. Dahil dito, ipinadala ni El Macho ang isa sa kanyang mababangas na minions upang habulin siya. Bago umalis, binaril niya si Antonio ng yelo at dinala ang kanyang mga anak. Ilang oras ang lumipas, dumating si Lucy sa mall ngunit agad siyang nahuli ni Fernando, na alam ng kabilang siya sa Anti-Villain League. Buti na lang, si Dr. Nefario ay palihim na tumawag kay Gru upang ipaalam ang nangyari. Agad namang kumilos si Gru upang iligtas ang babaeng mahal niya. Samantala, isang sa mga mababangas na minions ang nakarating sa bahay ni Gru at tinangkang saktan ng kanyang mga anak, ngunit nasindak ito sa sigaw ni Agnes at naantala ang plano nito. Buti na lang, natuklasan ni Dr. Nefario ang isang lihim na lunas, na isinasama niya sa jam upang maibalik sa normal ang mga minions. Si Gru naman ay nagpunta sa kuta ng kanyang bagong kaaway kasama ang dalawang minions na nagbalat kayo bilang mababangas na nilalang. Sa una, napaniwala nila ang kalaban, ngunit kalaunan ay natuklasan ang kanilang pagkukunwari. Nagkaroon ng matinding habulan hanggang sa makarating sila sa tuktok ng kuta, kung saan tila wala na silang pag-asa. Sa huling sandali, dumating si Dr. Nefario at ang mga bata sakay ng isang barko dala ang lunas, at gamit ang isang malaking jam cannon, nagawa nilang ibalik sa dati ang lahat ng minions. Sa puntong ito, nagsimulang matakot si El Macho, at ginamit ito ni Gru bilang pagkakataon upang iligtas si Lucy. Ngunit halos huli na ang lahat, nakagapos si Lucy sa isang rocket na patungo sa bulkan kung saan nagkunwari noon si El Macho na namatay. Nang mawala ang remote upang pigilin ito, tinurukan ni El Macho ang sarili ng huling natitirang serum, naging isang napakalaking halimaw, at nakipaglaban kay Gru. Sa huli, ginamit ni Gru ang lipstick laser ni Lucy at pinatulog siya ni Dr. Nefario gamit ang isang pampatulog. Mabilis na tinakbo ni Gru ang rocket upang sagipin si Lucy, ngunit isang bantay na manok ang nagawa pang pindutin ang pulang button, dahilan upang lumipad ito patungo sa bulkan. Sa huling segundo, nagawa nilang makatakas at nangakong magde-date sila. Pagkalipas ng 147 araw, ginanap ang kanilang kasal sa isang magandang kagubatan, puno ng musika at saya. Sa wakas, naging isang malaking masayang pamilya silang lahat. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para hindi mapalampas ang aming mga bagong videos.